Let us open our Bible on Psalms 80, verse 7. Praise the Lord. Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine, and we shall be saved. Yan. So this is an indication of people or individual na siya ay nahiwalay sa Diyos. O kaya ang Diyos humiwalay sa Kanya. And what is the cause? What is the reason why God will depart from us or from any one of us? According to Isaiah 59:1 and 2, na hindi magpakailan pa man bingi ang Diyos, hindi magpakailan pa man yung tinatawag na disable yung kamay ng Diyos para hindi makarinig, para hindi makaligtas dahil sa kasalanan at nagawang kasamaan laban sa kanyang tuntunin, laban sa kanyang mga batas. Siya yung nagpahiwalay sa sino man sa atin mula sa Kanya. Subalit, sino man ang gusto na lalapit sa Diyos at gusto niyang babalik ang Diyos sa Kanya, walang imposible. Kung ating tutuusin, God said, "Come, let us reason together. Though your sin be as scarlet, they shall be white as snow. Though they shall be red like crimson, they shall be as white as wool." So, ibig sabihin yan, if you are willing and be obedient, you will eat the good of the land. So, ibig sabihin yan, babalik ang Diyos sa iyo, babalik yung blessings ng Diyos sa buhay mo, both temporal and eternal. Kasi pag hindi tayo na-reconciled sa Diyos, makasama tayo doon sa mga iki-cursed ng Diyos. Makasama tayo doon sa mamamatay sa kanilang kaluluwa. Of course, given na yung physical, whether you like it or not. Dami ng mga namatay, ng mga matatanda. Tapos sometimes, they will show their pictures when they were still young, during their wedding day. Pinopost nila yung picture ng kasal nila, how beautiful and how handsome yung mag-asawa. Tapos kung tutuusin, dumating din ang panahon, tumanda sila, naging mahina, at hanggang nalagutan ng hininga, inilagay sa kabaong, inilibing sa libingan, until they become as earth. Bumalik na doon sa earth. Bumalik na doon sa dust. Ganon. So, therefore, sa buhay natin, given na yung death physical, so itong buhay natin na naiwan, pag narinig mo na yung Word of God, at binuksan ng Diyos yung puso mo, o kaya kung nagkasala ka man, meron ka pang chance dahil buhay ka pa. Pagsikapan mo, babalik ang Diyos sa buhay mo o ikaw din ay makabalik sa Diyos. Pagsikapan mo yan para mabilang ka ng Diyos sa mga forgiven, para mabilang ka ng Diyos sa mga bibigyan niya kahit pa man ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sinasabi diyan, "Seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Let the wicked forsake his ways and his thoughts, and the unrighteous turn from his thoughts. And let him return unto the Lord, and He will abundantly pardon." See? Ganon. Kaya sinabi dito, "Turn us again, balikan niyo kami, O God of hosts, and cause thy face to shine." Kasi naranasan nilang nawala na ang presensya ng Diyos sa buhay nila. Naranasan nilang dumilim ang kanilang buhay mula sa presensya ng kaliwanagan ng Diyos. Kaya gusto nilang babalik yung pag-shine ng mukha ng Diyos sa kanila. And we shall be saved.
See, that is the only way you will be saved. I will be saved. We shall be saved. Pag ang face ng Diyos magsha-shine dito sa atin. What do you mean of that? There will be no more presence of sin that separates us from God. Wala nang presensya ng iniquity. Ibig sabihin yan, we are forgiven, then we are no longer worker of iniquity because God gave us capability or power or strength to do His will and to do His commandments. Yan ang binigay ng Diyos sa buhay natin. Kaya therefore sa buhay natin, huwag mong hayaan na hindi makabalik ang Diyos sa iyo at ikaw din sa Kanya. So, anong gagawin? Anong hihingiin sa Panginoong Diyos? Bakit ka nagkasala? Bakit ka nakagawa ng bagay na hindi mo dapat gawin sa harapan ng Diyos? Dahil yung puso mo minsan nadiliman ng masamang espiritu. At nagising ka na nagawa mo pala yung hindi maganda sa harapan ng Diyos. So, will you continue in the work of darkness? Will you continue in your iniquity? Of course not. Wag. So, anong dapat hingiin sa Kanya? Basahin natin. Psalms 51 verse 10. Praise the Lord. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Yes. Gawan mo ako ng malinis na puso. Forgiven, sanctified by His precious blood, washed, nahugasan. O God, renew a right spirit within me. The spirit of error must be taken away from you. Kailangan hindi yun na magpatuloy yung mali na gawa. That is the spirit of error. Dapat mawala yan, dapat matanggal na yan sa buhay mo. At right spirit ang papalit dyan. Yung matuwid na espiritu na gumagawa lang ng mga matutuwid sa presensya ng Diyos. At huwag nating hayaan na yung status natin nakahang. Anong hang? Yung bang uncertainty. Bakit? Kasi hindi mo pa inalis yung evil thought sa isip mo, yung masamang isip. Kailangan yan, mawala na yan. Kailangan ma-cleanse na yan. Kailangan ma-cast out yan. Kasi pag habang nandyan yung evil thoughts na yan, or vain thoughts kung tawagin, lipinin ka ng kasamaan. Sigurado yan. Kaya, how long? Sinabi dyan. Basahin natin yan. Jeremiah 4:14. Praise the Lord. O Jerusalem, wash thine heart from wickedness, that thou mayest be saved. How long shall thy vain thoughts lodge within thee? Yan. O Jerusalem, wash thine heart from wickedness, that thou mayest be saved. How long shall thy vain thoughts lodge within thee? O, ibig sabihin yan, while the opportunity is there, habang nandyan yung oportunidad, makikita mo pa, maaabot mo pa, it is within your reach, kaya mo pang abutin. Huwag mo nang patagalan na mag-lodge sa iyong isip, yung vain thoughts na yan. Pag-alinlangan, gusto pang gagawa uli ng masama, hahanap pa ng justification, at yung tinatawag na you are presuming, but you are doing what is wrong in the eyes of God. Huwag na yung mag-lodge pa yan sa iyo, yung vain thoughts na yan. Kailangan ma-take away yan, kailangan ma-cleanse yan, kailangan mabura na yan. Huwag na siyang sasagi sa isip mo. Alam mo kasi ang masamang espiritu, all the opportunity, they are looking to each of us na makasingit siya. Lahat ng oportunidad, hahanap talaga yan.
Pag hindi nakalock yung isip, yung puso mo sa Panginoong Diyos. Yung bang sinabi ni David, I have inclined my heart to perform thy statutes always, even unto the end. Pag hindi mo ginawa yan, na committed ka na sa Diyos, hahanap ng paraan si Satanas, sisingit si Satanas ng sisingit yan. Pipilitin ni Satanas yung kanyang sarili sa buhay mo. Pag hindi mo pinagtibay yung iyong commitment dyan sa ating Panginoong Diyos. At pag hindi ka lumigaya sa Panginoong Diyos. That's why the Bible says, delight yourself in the Lord. Praise the Lord. Pag hindi mo ipinakita sa diablo na ikaw ay committed na fully unto God, hindi ka titigilan yan. Hahanap ng paraan. Kaya, therefore, sa buhay po natin, magsikap. Magawa nga ni Satanas yung makinig ka dyan sa Word of God, pwede niyang parang wala ka narinig. Magawa nga ni Satanas yung mga pinapakita ng Diyos na way na dapat mong lakaran, pwede niyang gawin na parang wala kang nakita. Kasi, ayaw ni Satanas makonvert ka sa salita ng Diyos. Kaya pag makinig ka ng Word of God, pagbutihin mo talaga ng husto na hindi ka mabulag, hindi ka mabingi. No? Basahin natin yan. Mark 4:12. Praise the Lord. That seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest at any time they should be converted and their sins should be forgiven them. You see? Seeing, they may see and not perceive. Tumitingin at nakita nila, pero hindi nila maunawaan. Hearing, they may hear and not understand. Nakikinig ka, maliwanag, naririnig mo, pero hindi mo maunawaan. Anong purpose ng masamang espiritu? Baka ikaw ay makonvert at yung kasalanan mo mapatawad. Pag nangyari yan, mawala ka na sa kamay ng masamang espiritu. It is considerable that Satan is being lost. Natalo siya. Ayaw ni Taning na i-let go ang kanyang mga prisoners. Kaya therefore sa buhay natin, ayaw mo nang maging prisoner of the dark of the devil. Ay, nako, lahat ng effort gawin mo na makabalik ang Diyos sa iyo at makabalik ka. Tingnan mo yung effort ni David. Basahin mo yung Psalms 51. Ma-imagine mo talaga. Nagkandara pa si David. Lahat ng kanyang mga sinasabi, alam talaga niya. Takot talaga siya. Take not away thy Holy Spirit from me. Create a clean heart within me. O di ba? Ayaw niya na mawala ang Diyos sa kanyang buhay. Maaari gawan siya ng bagong puso at malinis na puso. At talagang nanumpa siya sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. At ginawa niya ang lahat ng pagpakumbaba. Yung sinabi niya doon sa last part na ang Diyos hindi nagre-require ng burnt offering. But the sacrifices of the Lord is a broken spirit and a contrite heart thou wilt not despise. Yun ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos. Kapakumbabaan, pagsisisi. Praise the Lord. Kaya yung mga nagkakasala, ingat tayo sa kanila, magpabalik sa Panginoon. Bakit? Iko-convince kasi natin sila magpakumbaba. So, kailangan yung approach natin sa kanila. Wise. Basahin natin yan. 2 Timothy 2:25 hanggang 26. Praise the Lord. In meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. See? Tingnan mo yan.
Nakaptib na sila sa will ni Satanas. Pero in meekness, paano natin sila i-instruct na makabalik sa Diyos? In meekness, sa kapakumbabaan, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Pag dumating ang punto sa buhay nila na inacknowledge na nila ang katotohanan, regardless how shameful, regardless how yung bang you are being humiliated, na masyado ka nang na ibaba mo yung moral mo sa buhay mo, never mind, as long you were able to denounce the evil deed na nagawa mo, na denounce mo. Di ba? In meekness, instructing those that oppose themselves. Kaya, para repentance to the acknowledging of the truth, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, makatakas sila, who are taken captive by him at his will. Tingnan mo si Lord Jesus Christ. Paano niya tayo na nahila? Paano niya tayo na-convince? Paano niya tayo na pagsisi? Paano niya tayo napapakumbaba? Basahin natin. Matthew 11:29. Praise the Lord. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. See? Paano niya tayo inakay? Paano niya tayo nadala? Na makatakas tayo from the snare of the devil, being captive at his will. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Bakit? Nung nagkasala si Lucifer, that was out of his pride. That was out of his arrogance. O para mabalik ka sa Panginoon, you go to the opposite direction. Nagkasala ka out of your pride, out of your arrogance, ayaw mong makinig sa Diyos, ayaw mong magpakumbaba, magsunod. Nagkasala ka because of your pride, because of your arrogance. Then kung gusto kang makabalik sa ating Panginoong Diyos, go to the opposite direction. Meekness and lowliness. Then, dyan ka makakasumpong ng rest ng iyong kaluluwa. Praise the Lord. Yan. Kaya ganun po ang buhay na Diyos. Kaya tayo na mga anak ng Diyos, huwag tayong magmayabang. Pag merong mga nagkasala, o nahulog sa tukso, huwag ka tumawa. Ni huwag mo siyang hamakin, ni huwag mo siyang laitin, ni huwag mo siyang apakan. Huwag. But rather, show mercy, show pity, and show meekness and lowliness, that he might learn or she might learn na magbalik sa Diyos. Baka maya-maya ikaw ngayon na matibay sa ngayon, dinispise mo yung mga nagkasala, baka ikaw ang mapalit sa kanilang lugar. Sila naman ang nandyan sa iyong lugar. Basahin natin yan. Galatians 6:1. Praise the Lord. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Yan. Huwag kang magmayabang. Huwag kang magpakita ng kayabangan. Baka maya ikaw na naman ang matempt. Pero pakitaan mo sila ng meekness. Pakitaan mo sila ng yung spiritual na approach para makabalik sila sa Panginoong Diyos. Praise the Lord. Kaya, alam mo kasi ang tao, pag siya ay nagising mula sa pagkatulog,
pag siya ay naka-realize sa kanyang mga mali, anong gagawin niya? Will you stay in your old status na saan ka natumba, saan ka nagkasala? Yan yung mga mentality ng iba, kung saan ako nagising, doon ako magpakamatay. Kung saan ako ipinanganak, doon ko na rin tapusin yung buhay ko. What if na-realize mo na mali yung kinagisnan mo? What if na-realize mo na mali pala yung kung saan ka ipinanganak? Will you continue? Na alam mo na mali, alam mo na papunta yan sa kadiliman? So, anong dapat gagawin? Basahin. 1 Timothy 6:11. Praise the Lord. But thou, O man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Yan. Oh. Tumakas ka sa lahat ng mga bagay na ito. Yung iyong nagawang kasamaan, kasalanan. Sundin mo ang katuwiran. Sundin mo ang makadiyos. Sundin mo ang pananampalataya. Sundin mo ang pag-ibig. Sundin mo ang kapahinuhuran. Sundin mo ang kapakumbabaan. Yan. Hindi kay na-realize mo. Nagising ka. Naintindihan mo na nagkamali ka. Nalaman mo na anytime you will be judged into condemnation to eternal hell. Ngayon, same pa rin ang sinusunod mo, yung mali mo pa rin. No, flee from these things. Lumayas ka na, umalis ka na dyan sa mga mali. At sundin mo ang righteousness, ang godliness, faith, love, patience, meekness. Praise the Lord. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung mga children of Israel noon, they experience such na mga pagkakamali. Basahin natin. Jeremiah 13:15 hanggang 17. Praise the Lord. Hear ye and give ear. Be not proud, for the Lord hath spoken. Give glory to the Lord your God, before he cause darkness, and before your feet stumble upon the dark mountains. And while ye look for light, he turn it into the shadow of death, and make it gross darkness. But if ye will not hear it, my soul shall weep in secret places for your pride, and mine eye shall weep sore, and run down with tears, because the Lord's flock is carried away captive. Tingnan mo, ang Panginoon umiiyak sa sikreto. Pag nakita niya, hindi ka nakabalik sa Kanya. Pag nakita niya, captive ka pa rin ng masamang espiritu. He will cry in secret. Tingnan mo yan. Kung alam lang pala natin yung puso ng Diyos, yung isip ng Diyos, para sa ating kaligtasan, para sa ating kabutihan, umiiyak siya. Because of your pride, umiiyak ang Diyos. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, ligayahin naman din natin siya. Pasayahin naman natin ang ating Panginoong Diyos. Why God will cry secretly? Because of our pride. He knows someday, pag ayaw mong magpakumbaba habang buhay ka, habang may pagkakataon, nakikita na niya yung sinabi niya dito, before He will cause darkness, before your feet stumble upon the dark mountain, bago darating yan, bumalik ka na sa Panginoon. Look for light. Turn it the shadow of death. Yung shadow of death, talikdan mo na yan. Kaya ganun po ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, pag ikaw ay nanumbalik sa Panginoong Diyos, hindi pwede na hihiwalay ka na naman sa salita ng Diyos, sa kanyang mga commandments. It can never be done. Di ba? Para bang tao na nakakommit ng crime. What crime he committed? Maybe robbery, maybe murder,
maybe yung estapa, which is worthy of imprisonment. Ngayon, pag nakulong siya at napalaya na, alangan babalikan na naman niya yung dati niyang mga violation against the law. Dapat ang mangyari niyan, pag nakalabas na yan, he or she should be law abider. Ganon din sa buhay natin. Minsan nagkamali ka, na-realize mo, nagsisi ka, nagpakumbaba ka, pinatawad ka ng Panginoong Diyos, nakabalik ka sa Kanyang presensya. So anong gagawin mo? Huwag mo nang gawin uli yung mga ginawa mo na mali. You must be law abider. Basahin natin yan. Jeremiah 31 verse 33. Praise the Lord. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel. After those days, saith the Lord, I will put my law in their inward parts, and write in it their hearts, and will be their God, and they shall be my people. Yan. Tingnan mo. Kailangan yung salita ng Diyos nandyan na sa puso mo. Kailangan yung mga statutes niya nandyan na sa puso mo para gawin mo. And He will be your God and you will be His child. Ganon. So, pasalamat tayo sa Diyos dahil lagi niya tayong binibigyan. Alam mo kasi, bakit nangyayari minsan sa sino man sa atin na gagawa ka ng masama, gagawa ka ng kasalanan? Dahil sa pagmatigasan ng ating puso. Every service dito, every preaching dito, walang sabihin mo na ma-miss yung paalaala. Lagi merong warning, lagi merong reminder, lagi merong rebuke, lagi merong reproof, lagi merong correction. Pero kahit ganun pa man, pag pinapatigas mo yung puso mo, parang bato, sigurado yan, gagawa ka ng mali na hindi tama. Kaya yan ang isang ginagawa ng Diyos. Kinukuha niya yung batong puso. Pinapalitan niya ng pusong malambot. Basahin natin yan. Ezekiel 36:26. Praise the Lord. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Yan. See? Pag ikaw ay nakarinig ng Word of God, madali kang matouch at naintindihan mo at naunawaan mo ang kanyang banal na salita. At sumunod ka lahat ng napakinggan mo. That is soft heart. Pero kahit anong rebuke, anong paalaala pa, kahit papahiyaan ka pa o i-convict ka pa sa Word of God, ayaw mo pa rin, batong puso yan. Gagawa at gagawa ka pa rin ng mali. Kaya ayaw ng Diyos yung stony heart. Gusto ng Diyos a heart of flesh na malambot. Meron akong experience na naprayhan ko sa Manila. Mabuti na lang nagpalambot siya sa puso niya. Isa itong babae na nagkasala sa kanyang mga magulang. Of course, sa Diyos. Nag-aaral siya doon sa Philippine Normal College. Nabuntisan siya ng isang security guard doon. Ayaw na niyang uuwi ng bahay. Dahil sa takot niya at hiya niya sa mga magulang niya. Gusto niya nang tapusin ang buhay niya by committing suicide. She attempted suicide already, but it was not successful because I believe God had a purpose. Nung bumalik siya doon sa loob ng kanyang boarding house, may nakita siyang Bible. Doon, nagpagbasa niya sa banal na salita, pag-open niya, directly yung mata niya, tumama doon sa verse na yan. Mabuti na lang nagpalambot siya sa puso niya, or else itutuloy niya ang kanyang pag-suicide. Basahin natin last verses, Acts 8:21 hanggang 23. Sige po. Praise the Lord. Thou hast neither part
nor Lot in this matter, for thy heart is not right in the sight of God. Repent therefore of this thy wickedness, and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. For I perceive that thou art in a gall of bitterness, and in the band of iniquity. Yan. Nung nabasa niya yan, umiyak siya ng umiyak. Nagtanong siya ngayon sa kanyang landlady, Sister Juana, napapansin ko kada linggo lumalabas kayo ng bahay at pumupunta kayo sa inyong simbahan. Pwede ba akong sumama sa inyo? Sumama. Nakarating doon sa kongregasyon doon ng Holy Place, sa Kasunduan pa, Quezon City. Nagpa-pray siya doon. Lumambot yung puso niya. Kaya ang instruction ng Diyos sa kanya, magsisi ka, itapat mo sa mga magulang mo ang nagawa mong kasalanan. At yun, dahil inibig man talaga siya ng security guard, kahit nagkasala, nagkamali sila, kinasal sila. O di ang buhay nila naging na patch up, na repair, naging tuwid, naging malinis sa harapan ng Diyos. Because married is undefiled and honorable in the eyes of God. Praise the Lord. Ganun yan. Kaya therefore sa buhay natin, pasalamat tayo. God always causes us, if we have committed iniquity, He calls us to turn back unto Him. Ayaw niyang tuloy-tuloy na tayo mawala. Come unto the Lord, and He will settle your account, your problem. At mabibilang ka sa mga ibibless at ililigtas ng Diyos pagdating ng panahon. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.